Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Monday morning. Hindi na pala morning, tanghali na pala mga lods, no? So eto, mag-update na si Jeblo, ang content creator ng crypto na walang sinabing maganda. No? So ayan, punta muna tayo sa ating crypto bubble mga idol, no? So ito yung ating crypto bubble sa day, medyo kulay green lahat mga lods, no? Pero pagdating ng hours, ayan na, nakita na natin yung consolidation. Kasi meron nga kasabihan sa crypto mga lods eh. Kapag weekends nagpump yan, malamang magdadrop yan sa weekdays, no? Ganun yung sinasabi nila. Pero kung titignan natin yung chart, sa tingin nyo ba ganun ang mangyayari? Mga lods, no? So ayan, bago tayo mag-start, alam nyo na, marami tayong mga news ngayon, may mga nag-aaway pa mga lods, no? So titignan natin kung ano yung magiging reaction natin dyan mga lods sa iba pa mga news, no? So ayan, like muna sa ating video mga idol, at syempre sa mga gusto ng ganitong content, alam niyo na mag-subscribe kayo sa ating channel, no? At siya nga pala, meron ng meron ng ano diyan sa ating channel, yung join mga lods, no? Pwede kayo mag-join sa ating parang magsusubscribe kayo ganun. Sa iba mahal, sa akin mura lang. Kailangan ko daw 'yan mga lods eh. Requirement ni YouTube. So okay lang kung ayaw niyo, wala namang problema. Kumbaga, sinasabi ko lang mga lods na meron na tayong join button dyan mga lods, no? At syempre may mga special akong gagawin o may mga special video or something. Iisipin ko pa kung ano ang may babalik ko sa mga magjo-join sa ating ano bang tawag dyan? Basta magjo-join daw eh. Kailangan ini-email kasi ako ni YouTube na kailangan maano ko siya. Magamit ko yung mga ganun-ganon. So, pero kung ayaw nyo, walang problema mga lods, no? Eh, yun is parang requirements lang naman sa akin. Although, syempre, alam ko na may bayad yun. Pero, kumbaga, isip ako ng way kung ano yung pwede ko maibalik sa inyo dyan, mga lods, no? So, yun lang naman. Malit lang naman yun eh. So, ayun lang, no? Ayun yung ating, mag-start na tayo ng news natin, mga idol, no? So, ayan. Punta tayo ngayon dito. Ito, medyo mainit-init tong balita na to, mga lodi. Kasi kanina lang to binalita ng DOJ at FBI eh. No? Bukod diyan, maraming mga bad comments na lumabas dito sa ano na to, sa comment na to, sa nangyari na to. Sa ni-report ng FBI. Kasi sabi dito, US, DOJ, and FBI conclude this man, basahin niyo na lang kasi baka ma-restrict ako eh. This man committed, ayan, and had no client list, sabi niya, no? Si Axios report. So, ano daw talaga? Tunay daw na ito yung ginawa niya. At wala siyang wala siyang listahan. Pero tunay daw yan. Pero syempre, alam niyo naman yung mga tao, walang naniwala sa ni-report nila. Kumbaga, sinabi nila, they're not buying it. Kumbaga, utot nyo, parang ganun yung sinabi. Hindi kami maniniwala sa inyo. Parang ganun. Dahil alam namin na ito is na ganito. At meron siyang ganito. Ayun yung sinasabi ng mga tao. Na tutol naman yung report. 'Di ba? So, sinasabi lang daw 'yan, syempre, dahil nga dito, mga mabibigat, mayayaman at mga maimpluwensya at makapangyarihan na tao yung mga nandiyan. So, malamang pwede nilang gawin 'to, na i-report na wala naman talagang ganyan, tas talagang na ganito naman talaga siya, 'di ba? So, ayan, mga idol, nasa inyo yan, ha. Pero sa tingin ko may lalabas at lalabas pa diyan, no, na mga ebidensya. Parang hindi pa dito natatapos 'to, kumbaga. Lalo na may bagong party ngayon na ginawa si Elon. Speaking, nag-aaway na yung dalawa. Nag-aaway na, mga lods, no? Si Scott Bessent, nako, pinipili nga, kumbaga, he wake up and choose violence. Kay Elon. Sabi dito, holy smokes pala. Scott Bessent with a message for Elon Musk, sabi, no? The principle of Doge were very popular. If you look at the polling, Elon was not, no? So hindi raw si Elon yung popular, yung mismong Doge, no, yung Department of Government Efficiency. Those board of directors did not like this announcement of a new party yesterday. So ano ba yung party? Yung ginawa ni Elon, di ba? Yung nag-announce siya ng bagong third party. Sakto, no? Third party. Kasi merong Republican, Democrats, tas yun lang, dalawa lang eh. So gumawa si Elon ng third party, which is yung America Party, mga idol. So ayan, grabe yun mga lods, no? So
Nagkakaroon sila ng trash talk dito. Si Elon Musk naman, tinawag niyang ito, sabi niya rito, Elon Musk called Treasury Secretary Besant a George Soros stooge who can't do math. Sabi ni Elon dito. Ayan, nagkakainitan na sila mga idol syempre sa team to ni Trump. Ito naman, Elon, sa team ni Elon, siya yan Di ba? Ang tanong, sino yung mga makakasama ni Trump sa party? Sino yung mga, syempre, hindi naman siya kukuha ng mga sutoy lang din. Malamang kukuha din siya dyan yung mga makapangyarihan din o ma-impluensya din. Kasi walang kwenta yung party niya kung puro sutoy lang yung kasama niya, siya lang yung mabigat. 'Di ba? Wala siyang panlaban. Kumbaga, hindi lagi siya yung nasa front. Kailangan meron din, katulad ni Trump. Ito ngayon yung nasa front, si Secretary Besant, 'di ba? Hindi yung solo basag lang siya. 'Di ba? Ito na. Sabi dito, how Elon could break the two-party strange hold. Launching a new party means building a platform, registering with the FCE, winning ballot access state by state, and requiring candidates. Ayan, kailangan niyang mag-require ng mga candidates. All while dodging lawsuit from Democrats and Republicans, trying to block it. So habang ginagawa niya yan, maghahanap siya ng mga candidate, i-register niya yung kanyang party habang nilalabanan niya yung demanda sa kanya ng Democrat at Republicans. 'Di ba? Dalawa yung kalaban niya, mga idol na pinipigilang mabuo yung kanyang American party. Elon's move, sabi dito, target just 2 to 3 Senate seats and 8 to 10 House districts. Skip the national circus. Hit where margins are razor thin, sabi. His polling millions of X has an existing PAC o existing PAC and could crowdsource signatures quickly and easily. Tama. Etong X makakatulong sa kanya to, mga idol, kasi dito yung boses ng tao So once na magsalita siya dito, makaka-apekto, di ba? If he pulls it off, it could be the biggest disruption of the US politics in recent memory and beginning of a new third-party era. Alam nyo, hindi ko alam kung paano yung plano ni Elon Musk, Kasi nasa kanya yung X. Ano ba yung X ngayon? Ito yung number 1 parang news source ng Amerika mga idol di ba? So, ang mangyayari niyan, kung magiging bias si Elon, ang lagi niyang i-boost dito sa X is yung mga yung mga kaalyado niya. Tapos pag magpo-post sila Trump o yung mga Democrat o Republicans, ibablock ng X. Wala silang magagawa. Wala silang magagawa. Hawak ni Elon Musk yung X di ba? Hawak niya yung parang mga tao, yung mga netizen, kumbaga. Ano mangyayari ngayon? Ang galing ng ni Trump, ni Elon Musk Ang galing ng strategy niya. Mga idol, sa kanya yung X. Di ba? So walang makakapigil sa kanya diyan kung ano yung gusto niya i-post dito. Pero siya, kaya niyang pigilan yung mga ipopost ng mga kalaban niya dito. 'Di ba? Ayun, nako, grabe yung mangyayari ngayon Pero syempre, sabi ni Trump, mga idol, I'm saddened to watch Elon Musk go completely off the rails, essentially becoming a train wreck over the past 5 weeks. He even wants to start a third political party, despite the fact that they have never succeeded in the United States. So ibig sabihin, marami na pala nagtangka, mga idol, pero hindi nag-success, The system seems not designed for them. The one thing third party are good for is the creation of complete and total disruption and chaos. And we have enough of that with the radical left Democrats who have lost their confidence and their minds. Republicans, on the other hand, are a smooth running machine that just passed the biggest bill of its kind in the history of our country. It is a great bill, but unfortunately for Elon, it eliminates the ridiculous electric vehicle mandate, which would have forced everyone to buy an electric car in a short period of time. So ayun pala yung inaano ni Elon, iniiyak niya daw. I have been strongly opposed to that from the very beginning. People are now allowed to buy whatever they want, gasoline-powered hybrids, which are they doing very well, or new technologies as they come about. No more EV mandate,
I have campaigned on this for 2 years, and quite honestly, when Elon gave me his total and unquestioned endorsement, I asked him whether or not he knew that I was going to terminate the EB mandate. It was it was in every speech I made, and every conversation I had, he had no problem with that. I was very surprised. Additionally, Elon asked that one of his close friends ran NASA, and while I thought his friends was very good, I was surprised to learn that he was a blue-blooded Democrat. Nako, Democrat pala yung tropa niya, who had never contributed to the Republican before. Elon probably was. Also, I also thought inappropriate that a very close friend of Elon, who was in the space business, ran NASA when NASA is such a big part of Elon's corporate life. My number one charge is to protect the American public. So, ayun yung sinabi niya rito, mga idol. Gusto ko lang basahin to, ano yung sinulat ni Natalie. A few things about this post from Donald Trump. Trump thought third parties are important enough to go to talk to the Libertarian Party during his election campaign. Even made promises to pre-Ross, no? Si Ross Ulbricht ata to. Elon Musk has repeatedly said to remove EV tax credits and subsidies. He is on record saying it. So lagi talagang sinasabi ni Elon, mga lods, no? Kung ano yung sinabi niya ng mga nakaraang interview niya, ganun pa rin yung sasabihin niya, hindi siya nagbabago. Kind of bothered by the fact that Jared Isaacman wasn't picked because he was a Democrat. When it comes to NASA, it should be based on skill and knowledge, not political affiliation. So tama nga naman, kung sino yung i-appoint mo sa trabaho, hindi dahil tropa mo yan o kalaban mo yan, dapat siya yung doon, siya yung nararapat doon. Siya yung qualified doon sa trabaho na yun. Hindi yun dahil political, ito, appoint kita kasi hindi ka kukontra sa akin, di ba? Pangit yun, mga idol. Elon isn't off the rails. This is the result of both the left and the right ignoring that this country is going bankrupt. We can continue this endless government spending. So siguro ito si Natalie is sang-ayon siya kay Elon. No, so ayan, grabe yung mga away nila, no. Ito, pakinggan niyo, basahin ko na lang, hindi ko na ilalagay ng sounds kasi ganoon din yung sinabi niya sa caption eh. Sabi ni Elon dito, my vision for the future hasn't changed in 20 years, no, which is true. I cannot be president, but I actually don't want to be president, sabi niya, no. I want to build rockets and cars. You can look at talks that I gave like 20 years ago, and I say the same thing, sabi niya. I believe we want to be a space faring civilization and out there among the stars, sabi niya, no. And we need to have great rocket technology for that. I believe in electric cars and automotive and self-driving and robotics and the space-based internet. I just love creating technologies that people find useful. That's what I want to do with my time, sabi niya, no, mga idol. So, hindi kasi siya pwedeng maging presidente ng US kasi hindi siya doon pinanganak, no. Kailangan doon siya pinanganak. Sa Africa ata si Elon pinanganak eh. Hindi ko alam kung South Africa o basta magang ganun. Ito naman, speaking of Elon, nag-post kasi si Michael Saylor. Sabi ni Michael Saylor, some weeks you just need to hold. So ngayon, nag-reply yung American Party, which is siyempre si Elon Musk yan eh. Diba? Nag-reply, sabi, some weeks you just need to hold. Ayun nga, inulit niya lang to. Some decades, you need a new political party. The America Party, build for what comes next. Oh, grabe, nag-ano na si Elon, mga lods, no? Nag-advertise na siya. Or naghahanap na siya siguro ng siguro marami ng mga may impluwensyang tao yung nag-iisip, no? Na, uy, mukhang okay yung gusto ni Elon Musk, sali kaya ako doon, no? Kailangan makakuha si Elon Musk ng mga malulupit, mga lodi, mga bilyonaryo, makapangyarihan na maraming tawag dito, maraming impluwensya, mga ganon, no? Kailangan makuha niya si LeBron James. Hindi. Kahit sino, basta makapangyarihan.
Sabi dito ng White House Economic Advisor Hassett says, there is zero chance of a recession. Sabi mga lodi, sabi ni Chad, no crash, no recession, only price go up technology, sabi niya mga lods. No? So, kasi usually, nagkakaroon tayo ng crash muna bago tayo mag-pump sa lahat ng history ng ating cycle. No? Lahat ng bull run, laging meron munang economic crash or recession, something like that, no? Pero ngayon sabi wala naman daw. Sa tingin ko ang pinakamalala is yung war sa Iran at sa Israel, pero mukhang hindi gaanong naapektuhan kasi nasa 100 pa rin si Bitcoin, di ba? Nung kahit nung may gera na di ba? So mataas pa rin siya. So ano kaya mangyayari? Totoo ba to? Only price go up na lang dahil sa technology natin. So ayan, no? Sinisilip ko baka may Shopee na naman. Storby yung mga Shopee sa atin O, ito naman. Breaking news, the US House has just announced a hearing for Wednesday on establishing a tax framework for cryptocurrency. So ito yung mga idol, ito yung mga itatackle nila rito yung mga mawawalan ng tax o yung tungkol dun sa tax, 'di ba? Di ba na issue 'yun na lahat ng mga US based crypto is tax free o kung kumbaga walang tax, no? Yung ipapatawan sila ng ganun. So ito yung mga 'yon, yung mga rumors made in the US, cryptocurrencies will be tax free this year. So ito yung mga made in the US na sikat na coins, no? Number 1 syempre XRP, Solana, Doge, USDC. So wala yung Trump dito, syempre din si Trump, syempre US based din yun. So kaya lang meme coins kasi yun. So ito yung may mga utility na coins na tawag dito, made in USA. Baka kasi ano ba yung mga made in USA na coins? Tanungin nyo pa ako. So ito, yung Doge, di ko alam kung ano utility ng Doge. Si Elon yan. Yung utility niya. Siya yung may hawak dyan, si Elon. Tapos, breaking. French Hill says, in 2 weeks, nako ito matindi to. In 2 weeks, we'll bring the Clarity Act and Genius Act to the House floor, which give rules of the road for digital asset and dollar-backed payment stablecoin, mga idol, no? So we are going to have law before August, no? Basically, parang ganon. We've waited nearly a decade for this moment. There is a little time left. So magkakaroon na tayo ng batas. Ayan yung hinihintay natin, mga loads, no, na magkaroon na ng batas sa ating crypto. At once na mangyari yan, sabi nga nila, ano yung sabi ni Brad? Once na mangyari yan, 99.99% ng mga crypto is magiging zero. 'Di ba? Kung sino lang yung mga malulupit o yung may gilas o yung may utility na tunay, ayun yung mga matitira. So dapat alamin nyo kung ano yun, no? Kasi mamaya hindi nyo alam, naka-invest pala kayo sa mga coins na will going to zero pag lumabas yung ating batas, mga idol. So kailangan alam nyo yan. Ito naman, ang lupit nito. Kasi kumbaga, merong mga Bitcoin, meron din mga XRP. Pero ito kasi iba eh. Yung Bitcoin kasi, binibenta. Ito, tinatago. 779 million to 321 XRP just transfer from Coinbase to private wallet, 'di ba? Baliktad kasi yung iba from private wallet to crypto exchange. So which is ibebenta 'yon. O yun yung ba't mo lalagay sa crypto exchange hindi ibebenta. So ito naman from crypto exchange to private wallet. So tinatago nila yung XRP. 779 321 XRP just transferred from Coinbase to private wallet. Something big is brewing. Mga idol, grabe yan. Di ba? So, baliktad yung nangyayari sa Bitcoin, mga idol. ISO 222, the new global payment standard goes live July 14. So, ayan yan sa ISO. Naku, malapit na pala to. 1 linggo na lang. XRP is the top candidate to replace outdated SWIFT infrastructure. SWIFT, controlled by 10 central banks. Crypto, the future ETF approval plus banking license. XRP dominant. So ayun yung sinabi. Kaya lang kasi Japanese to, Korea ba to? So ito na lang yung binasa natin, mga idol. July 14. So napakalapit na yan. Basahin ko lang yung sinabi dito ni 24 Hours Crypto. XRP will hit 100 trillion market cap by 2030.
Stop comparing market cap to old systems. This utility-driven value on a scale humanity's never seen. Bitcoin sits at 2 trillion for just existing. No? Tell me, sabi niya, what problem it is solving today? Sabi niya, ano ba nasa solve ng Bitcoin ngayon? Pero 3 trillion yung market cap niya. Diba? Where's the real utility? Sabi niya, no? Or is it just blind faith and blank checks? Sabi. So, 10 trillion for XRP is nothing once the Internet of Value goes live. Wake up, sabi niya mga lods, no? Tapos, when the RLUSD, sabi dito ni Chad, when the RLUSD is at multi-trillions, that means a bank account will need to hold multi-trillions in USD. Not one is grasping the magnitude of this situation yet. So, yung iba kasi syempre, naguguluhan pa. Ano ba mangyayari pag ganito, pag ganyan, pag inadapt to, ganyan? Ano ba mangyayari? Totoo ba na tataas? Baka naman hindi. So, yung iba nag-i-speculate na ganito, natataas talaga. Yung iba naman parang wala yan, ganun lang din naman yan eh. Hindi naman tataas yan. So, saan ka dun? Diba? Nandun ka ba sa watch mode ka lang, nanonood ka lang? O nandun ka sa naka-invest at pag lumipad, kasama ka. Yung mga watch mode, pag lumipad, iwan yun, nanonood lang sila. Ay, oo nga, tumaas nga. Kaya lang, wala tayo pala nun. Ganon, di ba? So, ito ang ganda ng sinabi dito ni Time Traveler, mga lods. Malamang ganito rin mangyayari sa akin eh. Sabi dito, even if you do survive at $10 XRP without selling, kumbaga, yung hold mo ngayon na XRP, tas nag $10, pero hindi ka pa rin nag-sell. Tibay mo nun, mga idol, no? Ang laki na ng profit mo, pero hindi ka nag-sell. You know that a profit of 100K is hard to pass. It's hard to pass up when you've been poor all of your life. This will be a brutal test of will. Totoo to mga lods, no? Kasi ang hirap niyan eh. Halimbawa, bawa tayo, biglang pumalo yung XRP sa hindi nating inaasahan, tas biglang nagkaroon tayo ng profit ng mga sabihin na nating 7 digits. Kung tulad natin, mahirap lang tayo, hindi naman tayo mayaman, di ba? Nag-ano lang tayo, nag-invest lang tayo sa crypto. Kumbaga, ngayon ka lang makakita ng ganung pera na nakamit mo, di ba? I-hold mo pa rin ba siya o i-ano mo na? I-take profit mo na kasi first time mo rin naman makakuha ng ganun. Syempre, may isip mo 'yun. 'Di ba? Uy, ang laki na ng pera ko, ngayon lang ako magkakaroon ng ganitong pera. Withdraw ko na 'to. Ganun, no? So, kapag tumaas 'yun, wala na. Kumbaga pag tumaas pa, doon sa kinuha mo, nyari $10, paldo ka na, kinuha mo na. Tapos nag $20, nag $30, doon masusubok yung will mo, yung talagang dapat di ko muna kinuha, di ko muna ginanto, di ko muna ginanyan. So, sa tingin nyo mga idol? Ako, meron kasi akong strategy pagdating sa ganyan, no? Parang ganito, I'm selling 25% at least. No guarantees. It will get as high as $10. There will be many sell orders before that amount. Tama 'yun mga lods, no? May mga sell order na diyan, baka nga sa $4 meron na eh. Sa mga psychological number, meron ng mga sell diyan. Ano na 'yan? Nakakagat na 'yan, naka-setup na 'yan. Sa bawat number 'yan, $4 may mga magsi-sell diyan, $5 may mga magsi-sell, 6, 7, 8, 9, 10 lahat 'yan magkakaroon ng selling pressure yung mga psychological number na 'yon. So kung ikaw matibay ka talaga, hindi ka nag-sell, ang lupit mo talaga nun, mga idol, no? Pero sabi nga nila, mag-take profit ka para hindi mo pagsisihan. So kailangan meron kang strategy. Halimbawa, ganyan, 25% lang ako kukunin ko kapag umabot sa $10 or sa $8, magbabawas akong 25%. Pag pumunta ng $15, yung natitira ko, babawasan ko ng 40%. Di ba? Pag pumunta ng $20, nako, kukunin ko na yung magtitira na lang ako ng 20% ng aking XRP. O yun, di ba? Pagdating ng $100, kukunin ko na lahat. O, susunod doon, hindi ka na makakabili ulit ng XRP ng ganung kababa. Mga idol, no? Talagang mag-ano na yun. Magpapump na lang. Pera na lang kung ano ka, every drop is nagdi-DCA ka. Ganun yung mangyayari doon. Mga idol. So kayo, anong plano nyo? Mga idol, no?
Oh, yan. Ayun yung update natin ngayong umaga, mga lods. Hapon na pala, alauna na. So, sana na-enjoy nyo yun. At syempre, mga idol, ulitin ko lang. Like nyo yung video. At kung gusto nyo lang akong tulungan, pwede naman. Kung ayaw, okay lang naman din. Meron na dyan sa ating subscription. Halimbawa, pumunta ka kay Jeblo, mga idol. Meron dyan nakalagay na join or dito, or ano. Dito yun sa ano ko. Halimbawa, punta tayo sa iba. Halimbawa, dito. Ayan, di ba? Si ANC, may subscribe tapos may join. So, yung join, mga lods, no? Kung gusto nyo lang naman, no? Kung hindi, okay lang naman, mga idol, no? Kailangan ko lang talaga yung kasi, ayun yung ano ni YouTube, eh. Kailangan nating requirements, taragis na YouTube to. So, ayan, mga idol, no? Kita-kits tayo mamayang gabi ulit. Alam nyo naman, everyday tayo. So, mamaya, magbabasa tayo ng comment, mamayang gabi, mga idol, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa. Check nyo yung link dyan. At magandang araw sa inyo, mga kapatid. What's up? Subscribe to Kobe's TV. Subscribe to Javon. Want to subscribe to me? It's in the description. Also, yeah, that's it. If you want crypto, it's in the description. Again, bye.